Nagpapasalamat talaga ako kay Mars kasi binigyan niya ako or ang Grace family ng pagkakataon. Well, pati siya, nabigyan siya ng pagkakataon na maipakita kung sino ba talaga si Marcelo. So, nakakalungkot lang dahil hindi talaga siya pang Grace family. So, Mars, maraming salamat sa'yo dahil, nagpakatotoo ka sa reality show namin. Mars, maraming salamat sa'yo sa mga ilang linggong nakasama ka namin. And sana nag-enjoy ka rin dito. And alam ko masaya ka din na naipakita mo kung sino ka talaga sa buong mundo. At ganun din kami sa'yo. Nakakalungkot lang na hanggang dito lang yung pagsasama natin. Pero ganun talaga. That's life. Sobrang saya ko po na matatanggal na siya sa Grace family. Buti na lang nakinig ang aming leader sa sinasabi ng bawat isa na walang may gusto kay Marcelo dito. Para sa akin, ako yung pinaka-fit na tao dito sa Grace Family reality show. Kasi nagpapakatotoo ako, nakikisama ako sa mga tao, ginagalang ko yung mga kasama ko sa bahay. Ewan ko ba dyan kay Merk? Kakadikit kasi yan kay Bey. Kakadikit kay Bey, kaya pati ako nasisira na sa kanya. Hindi niya ba alam na ako yung BFF niya dito? Ako yung totoong taong dapat niyang pagkatiwalaan sa bahay na to. At ito na nga, Miss Penelope. Inatake siya sa puso. Pero bakit buhay pa din? May sa pusa ka ba? Siya ba ang buhay mong hayop ka? Ayusin mo yung mga gamit mo, lumayas ka na dito. Be, nangamod ako makahinga. O pag-iinarte. Tatanggalin ako sa bahay. Uy, okay ka lang ba? Gago ka? Ina-anxiety ako. Hindi ako makahinga. Kailangan nila akong dalhin sa ospital. Kung hindi, baka may mangyari pang masama sa akin dito. Be, Uy! hindi ako makahinga. Uy, ano yung kasi mo yan? Uy, gago, okay ka lang ba? Uy, Hindi ako makahinga. sahi ka? Kasalanan mo kasi yan eh. Sakit ng ulo ko. Bedali mo ko sa ospital. Dali mo daw sa ospital Dalawin mo yan. ikaw sinabi. Dali mo yun. Mamamatay kang demonyo. Ano gagawin natin dito? Dali mo na. Hindi ako makahinga. Ako pa may kasalanan dyan. Ikaw yung dalawa nag-aaway eh. Makahinga. Hindi pa ako tulungan. Be, pag may nangyari sa akin talagang masama dito, ikaw may kasalanan nito ah. Kung di ka kasi nag-imbe-imbento, edi sana hindi ako magkakaganito. At eto na nga, nagpapasugod pa siya sa ospital. At syempre, ayaw ko siyang mamatay dito sa Grace House. Kaya, sinamahan ko na siya. Sa totoo lang, wala akong pake kay Tito Mars. Ayoko may mangyaring masama sa kanya dito kasi sagutin siya ng best friend ko. Loris, di ako makahinga. Ito na, teka lang. Dalihan mo! Hindi ako. Teka lang. Utang ina mo, nakakatangan-taka. Alam mo kung may plastic dyan. Teka ba, sumuso? Gaganon niya lang yan. Wala, gago, wala. Ang ina mo kasi. Wala bang mas malapit dito? Ay, traffic pa, may highlock. Dalihan mo, Kapal Loris. nakaputa ka. Mas wala bang mas malapit pa dito? Ayun ang alam ko. Wala eh. Rush hour ba? Ano na yung hospital? Huwag ka nang kumalma ka lang dyan. Hindi ko na kaya Forma. Kailangan malapit na tayo. Ikaw naman talaga eh. Ikaw naman talaga may kasama ko. Hindi ka nagsumbong na nanonood ako ng reality show. Hindi naman ako nanonood. Nagbabasa lang ako ng comment. Alam mo ng bawat, tapos inaano mo pa. Sinabihan ka na kasi na huwag ka nanonood ka. Nag-comment lang. Nagbabasa lang ako ng comment. Hindi, pero Nagbabasa lang. kahit Ganun pa rin yun. Imposible hindi ka nanonood. ng Ang mga- usapan nga, dapat hindi mo bubuksan yun. Di ba yun nga ang usapan? Ito, malapit na tayo. O, kumalma ka na. Tinitignan lang yung mga comment. Sumbong-sumbong ka na nanonood. Di naman nanonood. Eh di ganun din, kasi pag nagbasa ka ng comment, may makikita, bakit kasi ganito si ganyan? Hindi, Bakit hindi, ganito si hindi, ganyan? hindi, hindi, Oh, hindi. Makikita, eh di man. Ay! Kala ko kung anong pinaglalaban mo Ayan, sa buhay. kanan ka dyan, kanan Ano ka yan? dyan. Hindi ko na kaya. Ano, okay na ba yung pakaramdam mo? Hindi pa nga. Grabe kasi, ano-ano mo sa sarili mo. Kasalanan mo naman talaga yun. Huwag ka na ditong magsalita. Totoo naman ah. Kasalanan mo naman talaga. 303? Dr. Ralph?
Kamusta po? Mataas po ba yun? Yung over. Ano daw? Yung over. Ano nga tulong sa'yo, Jay? Sir, parang sakit kasi ng ulo ko ngayon. Siguro nung mga nakarang araw medyo sumasakit na to. Hindi ko lang alam kung dahil sa stress o sa puyat din. Mga Kasi ilang araw na. parang ano po kasi siya eh, comes and goes. Pero Siguro napansin mo siyang nag-start. collective po siguro mga 3 days, 3 to 4, ganun. Nung mga nakaraan po parang medyo kaya-kaya pa eh. Pero ngayon parang nag-ibuprofen naman po ako. Saan area ng ulo niyo masakit? Meron bang kalahati lang ng mukha may masakit? Hindi naman po, parang dito, Frontal? pag ganun po siya. Pag, Frontal, temporal, sa likod ba yung masakit? Temp- Ito ba yung sumasakit? dito po, tas dito. So, normally, Dok, ano kayang posibleng cause ng pagganto? Yung vascular headache, number 1, is because of tension. Yan, stress. Stress, puyat, pero most likely tension. So, kung meron kang ibang... Iniisip na mga... Oo, ganun. Parang normal lang naman tong nararamdaman ko. Hindi normal. Yan yung common. Common, Yan okay. yung common ng mga headache. Okay. Kahit yung mismong doktor, alam niya sa sarili niya na sobrang stress ako kasi nga ginagawan ako ng mga kwento, sinisiraan ako ng mga tao sa Grace Family, lalong-lalo na si Beck. Kita ninyo, sumasakit daw yung ulo ko dahil sa mga tensyon na nangyayari, sa paninira, sa mga bagay na sinasabi nila sa akin kahit hindi naman totoo. Ang sabi? Stress daw ako sa inyo. Sobrang stress ko daw. Anong stress? Dapat daw tanggalin daw yung stress. Madali lang ngayon talagang umalis ka na. Hindi, mas may stress daw ako pag ang sabi nila. May stress. Mas maganda umuwi ka na lang magpahinga ka na. Sabi daw nito kailangan tanggalin daw yung mga nag-i-stress na. Kaya nga, umalis ka na. Mas may stress. Ini-stress mo pa ako eh. Mag-seatbelt ka. Bakit ba? Pakialam mo. Pwede ko magbayad pag nahuli. Hindi na, ini-stress mo na naman ako. Kaya lagi akong sumasakit yung ulo. Sinabi ko lang mag-seatbelt ka. Kung may kasalanan nito. Di ba kayo nag-seatbelt? Ha? Ito, Seatbelt? yung mag-seatbelt. Oo, dyan. Umuwi ka na sa inyo magpahinga Sabihin ka ko na. kay Mark na dapat daw tanggalin daw yung stress ko, sabi nito. Kaya nga, umalis ka na. Dapat daw, paano di may stress? Nagsusumbong kayo ng mga di naman dapat. Takot ka sa sarili mong multo. Ano, kamusta na? Oh, nakain ka ng dito. Oo, ano? Stress, bawal nga ako ma-stress, di ba? Kuya, bawal daw ako ma-stress, sabi ng doktor, kasi baka... May diaper dito. Stress ko daw, baka takihin daw ako sa puso, tsaka... Taking sa puso? Baka daw hindi ko Masakit daw- ka ba sa puso? Hindi ko alam. Pero sabi ng Hindi doktor, mo alam? bawal daw ako ma-stress sa mga nangyayari sa bahay. Kasi nakwento ko, sabi ko, daming stress na nangyayari dito sa bahay. Tapos sabi ng doktor... May sinabi bang ganun yung doktor? Meron! Wala ka kasi sa loob, hindi mo naririnig. Hindi, tsaka yung gamot mo, tingnan ko eh, parang wala naman pang Meron! Ba't ba mas marunong ka pa sa akin ako ngayon Kaya mo siya lalas. kinausap? Oh, tapos na sabi. Tapos ayun ang sabi, bawal daw ako ma-stress, tapos daw kailangan daw lahat ng gusto ko susundin. Kung Uuwi hindi na daw to. baka daw may mangyaring masama daw sa akin, sabi ng doktor. Tsaka bawal daw akong Bakit ano ka ba na ngayon. ina-anxiety ka ba? Oo, anxiety, tsaka yung depression, tsaka hindi ako Anxiety. nakakahinga minsan, tapos sumasakit din yung ulo ko kapag masyado na-stress. Eh, di hindi sakit sa puso yan. Ayun ang So, sabi ano? ba't marunong ka pa ba? Dadagdag ka pa ng stress eh. Diba? Kaya nga dapat muna ako stressin masyado. Kaya ano bang plano mo? Ikaw ba aalis dito or ano? Hindi. Hindi, feeling ko, oo, dapat rest ka Gusto mo muna. magpahinga ka muna sa inyo? Oo, rest ka muna. Hindi. Kasi pag nandito ka, baka lalo kang ma-stress eh. Hindi. May stress ka Ako dito. lang ako dito. Mas may stress ako pag pinaalis niyo ako. Pahinga lang naman. Pero sabi ng doktor, normal naman daw lahat ng ano mo. Oo, normal naman kuya. Normal naman lahat. Hindi kuya, Huwag lang ako matanda ka pa. masyadong stressin. Kasi pag na-stress daw ako, baka daw may mangyaring masama sa ako. Eh, ba't naman nataking ka daw sa puso? Ano namang connect ng stress sa puso? Kasi nga yung di ko nga alam din, basta nga pag na-stress daw, May tendency. Oo, may tendency daw na umano yung mga ugat, yung mga nerves. Tapos kapag hindi daw ako nasusunod, baka ma-stress ako lalo. So,
kailangan sundin ako nila base sa mga bagay-bagay. Ngayon lang daw magagamot. Hanggang kailan daw yan? 3 months. O, ba't natigil ka sa akin? Mali ko kung ilang buwan yung gamot mo. 3 months akong hindi pwedeng ma-stress kasi kapag na-stress ako baka may mangyaring masama sa ako. Ano bang ano mo? Gusto mo ba magpahinga ka muna sa inyo? Ano? Gusto ko talaga dito muna ako. Eh, di ba nga dapat di ka na-stress? Lawrence! Huwag magsalita. Na-stress na. Last ako na si Mars. Ito muna ako kuya para makapag-ano na ako. Sige. Ang ilang ba ng gamot mo? Kanina uminom na ako. Huwag ka na munang gumalaw. Mag-chill ka muna dyan. Huwag ka daw gumalaw, ganyan ka lang. Sige, salamat. Ba't dito ka nakain? Di ba tayo lang gamin yan? Mangi alam, pakailan meron. Tingnan mo, ang bilis mag-ship ha. Ayos. Ayos pala eh. Ayan. Naku, matutulog. Sa lahat ng mga viewers ng Grace Family, hindi ko alam kung bakit galit na galit kayo sa isang taong nagpapakatotoo. Palibasa kasi, sanay kayo na puro sugar-coated, purong mababait na mga salita yung mga naririnig ninyo, pero binabackstab kayo. Sa totoo nga lang, dapat ako pa yung mas kinakampihan nyo eh. Kasi ako, totoong tao ako. Hindi ako nagbabait-baitan sa harapan ng mga tao dito sa bahay, lalong-lalo na sa inyong mga viewers. Kung meron man taong dapat kamuhian dito, hindi ako yun. Dapat si Bey. Kasi mahilig siyang manira ng mga tao, mahilig siyang gumawa ng storya, mahilig siyang manlait, pag hindi nakatingin sa kanya yung mga tao. 'Di ba? Sino mas masama sa amin? Ako na nagpapakatotoo o si Bey na nagbabait-baitan pag may camera lang? Kunyari pang joker-jokeran, kunyari pang mabuti yung loob. Pero sa totoong buhay, kapag walang CCTV o camera nakatutok sa pagmumukha niya, napakasama ng ugali. Naniniwala talaga ako na kung gaano kapangit yung pagmumukha mo, yung itsura mo, ganyan din kapangit yung totoo mong ugali, be. Masaya ako kasi wala nangyari kay Mars. Kasi sa totoo lang, yung anxiety, depression, hindi kasi yan biro eh. So lalo na pag ang tao nag-iisa na lang, marami siya maiisip na bagay na pwede niyang gawin sa sarili niya. Pwede niya itong saktan or makagawa siya ng hindi magagandang bagay. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon dahil ayokong ako yung maging dahilan kung mayroon man masamang mangyayari or hindi magandang mangyayari kay Mars. Kaya sa totoo lang, hindi ko lang kung tatanggalin ko ba siya or mag-i-stay siya. Kasi pag may nangyaring masama sa kanya, syempre konsensya ko yun eh. Pero habang andito kasi siya, hindi kasi nagiging maganda yung takbo sa bahay na to eh. Parang laging merong mabigat, parang laging merong hindi magandang mangyayari pag naandito siya. Kaya sa totoo lang, sobrang nahihirapan talaga ako ngayon. Pero huwag kayong maglala dahil bilang isang leader, responsibilidad ko to. Baga, kailangan kong gumawa ng mga hakbang na kahit masakit sa akin, kailangan kong gawin. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ikakaganda at ikakagaan ng loob ng pamilya ko. Maraming salamat po, Miss Penelope, dahil nabigyan ng pagkakataon na mabasa ang aking liham. Napipikon, Aviona. Sa buhay, minsan makakatagpo tayo ng demonyo. Pero, huwag niyong kakalimutan na ang buhay ay hiram lang sa taas. Pero huwag din nating kakalimutan ay yung kay Mars ay hiram sa ibaba. At ito nga po pala ang pinamagatang Pakyo ka, Mars!